Ayan, praise God. Pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan, sa mga estudyante ng Panginoon sa gabing ito. Maging sa mga kasama po natin ditong mga pastor at pastora, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. So, isa po sa binigay ng Lord po sa atin, no, na subject po na pag-aaralan po natin is about sa hamartiology. Ayan. So, isa po sa systematic theology, under po doon ang hamartiology. Ngayon, bilang overview po tayo sa gabing ito, parang pasilip ba ng mga ituturo ng Lord under this subject? Meron na po ba kayong perspective about hamartiology? Anyone po from this meeting? Ayan. So, ang hamartiology po, ito po ay patungkol sa study of sin. No? So, it is the theological study of sin, a doctrine concerning sin's origin, its nature as disobedience or rebellion against God, and its consequences for humanity. So, mga kapatid, dito po sa ating pag-aaral, ito po ay mapag-uusapan po natin the nature of sin, ayan, the origin and spread of sin, at consequences and redemption from sin. So, matatakel po natin dito mga kapatid yung consequences, the remedy, and victory over sin, of course. Dahil hindi lang patungkol sa sin. Kailangan din nating pag-aralan what is the key to overcome that sin. Amen? So, umpisan po natin dun po sa nature ng sin, mga kapatid. So, sin is fundamentally rebellion against God and a failure to conform to His will and standards. Kadalasan po kapag sinabi nating sin, especially kapag unbeliever, ang tingin is, ay yung sin, yung kasalanan, yung kapag nagmumura, yung kapag naglalasing, or nagbibisyo. Tama ho? That was the first thing na pumapasok sa isipan ng isang tao kapag ang pinag-uusapan ay kasalanan. Pero, ano nga po ba yung naging umpisa nun? Alright? Ano po ba yung naging origin niya? Saan ba nagsimula yan? Yung sin na yan? Bakit ba nagkaroon ng kasalanan ang tao? No? So, it is rebellion against God. Ibig sabihin, kapag merong rebellion, yun na yung nagiging root. Amen? Yun yung nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay nakakagawa ng kasalanan. So like for example, even din sa family, kapag ang isang anak ay naging rebelde, nakakagawa na siya ng kasalanan against to his or her parents, against sa kanyang authority. Parang sa loob din po ng simbahan. Kapag ang isang miyembro ay nagkaroon ng spirit of rebellion, nag-start na nag-rebel, makaka-start na siya na kaya niya nang gumawa ng kasalanan against sa kanyang pastor, against sa kanyang leader. So kung titignan po natin dito po, simula ng si Lucifer ay nagkaroon ng rebellion against the Lord. That's the very first sin na nangyari, not just in earth but in the heaven. Yung first rebellion, yun yung naging dahilan kung paano nagkaroon ng salita na sin. Kung paano nagkaroon ng kasalanan. A lot of times kapag sinabing kasalanan, sino ang unang nagkasala? Ang unang pumapasok sa isip ng tao, si Eva. Si Eva at Adan. But actually, it is Satan. Lucifer is the first one, na nakagawa netong sin. Netong rebellion. So, all people have sinned. Amen? Kung bubuksan po natin ang Romans 3:23, memory verse po natin yan. Ano po?
na ang lahat ng tao ay nagkasala. Paano nangyari yon, Pastora? Si Satan, nagrebel sa Lord, nagkasala. Tapos nung si Lord nag-create ng tao, merong Eva at Adan, nagkasala sila. Paano tayo nadamay doon, Pastora? It is because, namana. Amen? Andun yung tinatawag na namana, itong sin. Ngayon, ano yung kailangan nating gawin? Namana lang naman pala, hindi naman personal. But if we will going to reflect sa ating buhay, mga kapatid, especially nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, even the smallest thing na akala natin maliit lang na kasalanan ay still kasalanan. Amen? So whether maliit o malaki, kapag yan ay hindi naka-align sa kalooban ng Panginoon, it is considered as a sin. Merong sinasabi, white lies. Ayan. Example natin yun, mga kapatid. Nag-white lies ako kasi para din merong hindi mapahamak si ganire. Kaya sinabi ko na lang na ganito para hindi siya mapahamak. But still, it's a lie. So kahit anong kulay pa po yan, kahit rainbow pa yan, a lie is a lie. Ganon din po sa kasalanan, mga kapatid. Kahit singliit pa yan ng butil ng munggo, kasalanan pa rin yan. Amen? So kung titignan po natin, the Lord is preparing for a pure bride. Amen? Pag sinabing pure, puro, walang bahid, walang dungis. So, ibig sabihin, the Lord is teaching us, and reminding us tonight, na dapat bilang isang Kristiyano, lalo na isang lingkod ng Panginoon, we should be, we should be closed, sarado, amen? Sarado dapat ang ating puso, ang ating isip when it comes to that sin. Na maging maingat po tayo. The very reason kung bakit po natin ito pinag-aaralan, ba't kailangan pa natin pag-aralan yan, Pastor? Ang hamar theology na yan, study of sin. Kasi kung hindi natin lubusang nauunawaan kung ano nga ba ang kasalanan, kung saan ba nagsisimula ito, madali lang natin gawin. There are times, a lot of times, people are not aware that they are already sinning. Karamihan po sa mga tao, especially unbeliever, di nila alam na nagkakasala na sila. Like, normal na sa kanila. Like for example, pagmumura. Ang lagi nilang nasa isip, expression lang naman yun. So they think na hindi iyon kasalanan kasi expression lang. But again, babalik tayo, ano ba yung nature ng sin? Anything that is against to the will of God is considered as a sin. The Lord is holy. Amen? So ang gusto ng Lord, ang tao ay mamuhay ng may kabanalan. So anything na hindi nagre-reflect to the righteousness and to the holiness is considered sin. Meaning, kapag ang lumalabas sa bibig mo, amen, ay hindi kabanalan, hindi galing sa Panginoon, it is just nonsense, it is just bad words, that it is considered as a sin. That's why it's very important, na hindi lamang po tayo, mga kapatid, na nag-aaral ngayon, kundi yung mga tao na kailangan nating maabot. The very reason why you are here as a student is hindi lang para mag-gain ng knowledge, kundi i-share yung mag-gain natin na knowledge dito at ibabahagi natin sa mga kaluluwang dapat nating maabot. Kasi again, the reason kung bakit tayo nandito ay hindi dahil lang ay kasi in-endorse ni Pastor, kaya nandito kami. Ay andito kasi yung tropa ko, kaya andito din. The very reason you are here because the Lord wants you to be equipped so that if the Lord will going to send you, alam mo kung anong pinagsasasabi mo.
Amen? Na kapag dumating ka sa point na ikaw ay tinawag na ng Lord, in-equip ka ng Lord to share the Word of God, even outside the church, you are confident that the Lord already equipped you. So again mga kapatid, we should be intentional, sa ating pagpasok. Alam niyo po ba itong pinasok nyo? Hallelujah! Ito pong pinasok natin ay hindi lamang po basta-bastang naipasok ka lang. Ito po'y panawagan. Amen. Ang pagpasok po natin dito po sa Bible Mission School ay isang panawagan mula sa Lord. Na nandito tayo para mas mas maging kagamit-gamit sa ubasan ng Panginoon. Ito po'y patungkol ulit para sa kaluluwa. Amen? Bakit po? Because that was the heart of the Lord. Souls. Kaluluwa. So dapat anything na related in soul winning, let us engage to that for the glory of God. Amen? Next po, the origin and spread of sin. Amen? Sin was originated because of Satan's pride and rebellion against God. So bago nakapag-rebel itong si Satan, merong tinatawag na pride. Meaning, ang isang kasalanan ay nagmumula sa tinatawag na pride. Amen? Sa 7 deadly sins, we can see na ito ay connected sa pride. Bakit? Once na nag-commit ka ng isang kasalanan, it is just like you are saying, okay lang naman. Okay lang naman gumawa, yung iba nga gumagawa eh. Anong pinagkaiban? Sabi naman sa Bible, ang lahat ay nagkasala. Okay lang, may grace naman si Lord. Hallelujah. Pero kung titignan natin mga kapatid, if we are really humble, kung tayo ay talagang merong pusong mapagpakumbaba, maiiwasan nating gumawa ng kahit anong uring kasalanan, whether maliit o malaki. Bakit natin ito pinag-aaralan? Because again, the Lord wants a pure bride. Amen? Nakikita po natin, kung gaano karumi, hallelujah, ang nagagawa ng mga tao. Di na tayo lalayo, dito na lang sa bansa natin. The Philippines is called to be a nation that sends missionaries. Ibig sabihin, we are a Christian nation. And yet, ang bansang ito ay puno ng kasalanan. That's why it's very important, mga kapatid, that we will we will go outside the four corners of our church to spread the gospel, not only the good news, but also the bad news. Dahil kung ang sasabihin lang natin ay about sa langit at hindi natin sasabihin ang about sa impyerno, ang tao ay hindi matatakot. Ang iisipin nila, pagkamatay mo, matik langit ka na agad. But it is a lie. Dahil alam natin na kapag ang isang taong makasalanan at hindi nagsisi sa harapan ng Panginoon, hindi tinanggap ang Lord, mapupunta sa impyerno. I just want to share this mga kapatid, One time, ako po ay papunta sa isang gawain, and then ako po ay nagko-commute. Pagpunta ko po doon sa bus, syempre nag-aantay pa po ng pasahero. Mainit that time. Sobrang mainit talaga. Sabi ng konduktor, ang init naman, para tayong nasa impyerno.
Kung titignan natin, maliit lang na kainitan yon, pero ang tingin na nila doon, hell. Pero hindi nila alam kung ano ba talaga ang impyerno. Ngayon, ano yung kahalagahan kung bakit kailangan nating pag-aralan itong hammer theology na to? The importance is, if we will be equipped, we will be able to reach those souls who are living in sin. Kasi paano natin magagawang maabot ang mga kaluluwang ito kung hindi natin alam saan ba nanggaling itong bagay na sin na gusto natin silang alisin doon. Amen? So always remember mga kapatid, we should, always guard our heart and our mind na hindi pumasok ang pride. Dahil kapag ang pride ang pumasok, madali ka na lang gumawa ng kasalanan. The very reason bakit merong mga Kristiyano na nakakagawa pa rin ng kasalanan, it is because of pride. The very reason bakit merong mga leaders sa church, bakit merong mga pastor ang nakakagawa pa rin ng kasalanan, dahil yung pride ay nakapasok sa puso, sa isip. That's why it's very important mga kapatid, especially to those leaders who are here, to those ministers who are here. I-guard po natin lagi at lagi ang ating puso at isipan. Ipag-guard po natin sa Lord na kahit anong ministry na ang nahahawakan natin, kahit gaano nakarami ang disciples natin, kahit gaano nakarami ang achievements natin, we will always humble ourselves to the Lord. So that we will, we can hinder the spread of that sin. Magagawa po natin na putulin, yung paglaganap ng kasalanan na yan, mag-uumpisa po yan sa sarili po natin. So I do believe everyone who are here are leaders and called by God. Kahit anong ministry pa yan, kahit anong calling pa yan, ikaw ay ginagamit ng Panginoon, ikaw ay gagamitin ng Panginoon. And the Lord wants to teach us to be humble all the times so that this sin, matuldukan. Amen? Sin entered the human race, through the disobedience of Adam and Eve in the Garden of Eden. So, nakapasok na sa human race itong tinatawag nating sin simula nung, nagkaroon ng disobedience. So, nung pinakaumpisa, nagkaroon ng rebellion because of pride, nagkaroon ng sin sa heaven, in the human race, because of disobedience, kaya nakapasok ang kasalanan sa human race. Disobedience. Ngayon, the Lord wants to teach us that we should be obedient to Him always. Amen? We should be obedient to Him, hindi lang kapag convenient. Hindi lang kapag nakaharap si pastor o si leader. O kapag kaharap natin si brother o si sister. We should be obedient kahit mag-isa lang tayo. Amen? The moment na tayo ay nagkaroon ng pride, madali tayong mag-disobey. Example, kapag ang isang miyembro o isang leader na sa church, marami nang nalaman, so-called anointed na, kapag nakapasok ang pride dyan,
magdi-disobey na yan sa pastor niya. Amen? So I'm reminding sa lahat po ng mga nandito, always obey the Lord. And obeying our leaders and pastors is part of obeying the Lord. Amen? Bakit po? Marami po tayong makikita na mga naging anointed na lingkod ng Lord. Pero dahil napasukan ng pride, hallelujah, na-fall sa kasalanan. So we are blessed to have our spiritual parents, our spiritual leaders to guide us. And most especially, we are so blessed that we have the Holy Spirit na nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating gawin. Kung titignan natin, nilatagan na tayo ng Lord. Ano yung dapat nating gawin? Susunod na lang tayo. And yet, why there are a lot of people ang nagdi-disobey? Again, it is because they lack of fear from the Lord. Nawawala na yung banal na pagkatakot sa Panginoon, kung kaya't ang dali na lang gumawa ng kasalanan. That's why kung bakit kailangan pa natin pag-aralan tong study of sin is para ma-remind tayo na kahit gaano tayo kagaling when it comes to ministry, it is the grace of the Lord na inalis tayo sa kasalanan o sa mga minana nating kasalanan. That's why, ano po yung kailangan natin gawin? Kung na pinag-aaralan natin itong study of sin, we should what? We should do the things against that sin. Kung ang ating bansang Pilipinas, amen, ay nalulugmok dahil sa mga kasalanan, bilang Kristiyano, bilang estudyante na nag-aaral ngayon ng hermatology, ano yung kailangan mong gawin? Ano yung kailangan nating gawin? Repent. Amen? Kung titignan po natin, if we will go in the consequences and redemption from sin, unahin po natin yung consequences. Na the results of sin includes spiritual death, physical death, and the potential for eternal death if not addressed. Kapag ang isang tao, isang bayan, isang bansa ay hulog sa kasalanan, asahan natin there is spiritual death. Kung sa atin mga tao, kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan, kahit buhay pa siya pisikal, ang spirito niya ipatay na. Kung titignan po natin mga kapatid, sa ating bansa, bansang Pilipinas, alam natin ang nangyayari ngayon, alam natin ang kalagayan ng ating nasyon ngayon. Hindi yan ang plano ng Lord sa bansa natin. Because the plan of the Lord is for the Philippines to be a nation who prospers not just in economy but spiritually. Ngayon, bakit hindi umuunlad ang bansang Pilipinas? Dahil sa kasalanan. Gobyerno pa lang, leaders pa lang ng nation. Amen? Lugmok na sa kasalanan, sa korupsyon, sa pagnanakaw, sa kaban ng bayan. That's why ang hirap umasenso ng Pilipinas. It is not just because kulang na tayo sa pera. It is also spiritual. Kung bakit hindi pa nagaganap yung prophecy sa Philippines, na economically mabibless is because namumuhay ang mga tao, ang mga Pilipino sa kasalanan. Not just in the government, but as a nation, ang daming tao ang lugmok sa
idolatry. Kung titignan natin, babasahin natin, no? Sa 10 Commandments. Hallelujah. Thou shall not have any other gods before me. Numero 1. And yet, kung titignan natin ang bansang Pilipinas, halos bawat bayan, merong santo. Halos bawat municipality, merong patron. Amen? At yun yung nagiging open door kung bakit ang Pilipinas ay hindi pa nakakapunta doon sa Promised Land era o yung tinatawag natin, no, ng kalooban ng Panginoon. Kung bakit wala pang fulfillment is because, again, namumuhay pa sa kasalanan. That's why people in this meeting, the Lord is teaching us tonight na kailangan nating paalalahanan ang ating bayan patungkol dito sa kasalanan na ito ay mapagtagumpayan. So we're gonna talk about the remedy. The Christian solution to sin, which is found in Jesus Christ's death and resurrection, offering forgiveness and reconciliation with God. Tatandaan natin mga kapatid, lahat ng bagay merong solusyon ang Panginoon. At bilang isang anak ng Panginoon at lingkod ng Panginoon, the Lord is giving us that solution. Tayo ang pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng solution na ito. Kung bakit tayo ang nakakakita ng mga kasalanan, tayo ang nakakakita ng mga bagay na dapat i-repent, ay dahil gusto ng Lord na in behalf of our nation, we will repent. In behalf of the body of Christ, we will repent. In behalf of our family, we will repent. And it will start if we will also repent personally to the Lord. Gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin, hindi lamang malaman anong mga abay mga kasalanan, kundi paano natin mapagtatagumpayan. And in this summer theology, we're gonna talk about victory over sin. That through faith in Christ, believers can overcome sin and live a new life freed from its power. Amen? Bilang anak ng Panginoon, tayo ay kahati sa tagumpay na kinamit ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So whatever sin it is through faith in Christ. It is through grace of the Lord that we can overcome it. At isang patunay na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, it will manifest in your works. It will manifest in your actions. It will manifest the way you talk, the way you think, and the way you act. Kaya, the Lord is reminding us, especially this night, no? The Lord already overcame. Napagtagumpayan na ng Lord ang mundo. So kung ang isip natin, mapagtatagumpayan kaya ng Pilipinas ang korupsyon? Yes. Only if this nation will humble himself. Only if this nation will repent. Only if this nation will accept the Lord as Lord and Savior. At dahil tayo po ang nakakarinig ng mga bagay na ito ngayong gabi, the Lord is calling us to do our part. Hindi na po ito ang oras para tayo mag-chill-chill. Now is the time. Because if not now, when? Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hihintayin natin
yung mga ine-expect natin na gawin yung part nila, paano maririnig ng buong bansang Pilipinas mula Batanes hanggang Hulo ang salita ng Panginoon? That's why, as I end po this night, the Lord wants to awaken us. Hindi lamang po ang mga unbelievers ang ginigising ng Lord, but even as Christians. The very thing kung bakit nakikita natin yung mga dapat gawin is because the Lord is giving us that burden to stand in the gap. So, yun po sa sinabi nga po ni Pastor Erickson na we need to pray and fast. Let's do it, mga kapatid. Let's commit. Dahil yung mga prinapisay po na mga negative things na mangyayari sa bansang Pilipinas, pwedeng magbago ang isip ng Panginoon. Kung merong mga mananampalataya that will stand in the gap. So yun naman po mga kapatid sa gabing ito. Let us continue to glorify the Lord. Amen. Praise God po.